Okay? Humingi po ako ng suporta sa inyo. Okay, humihingi siya ng suporta. Ibig sabihin, sabi niya, iboto niyo ako kasi tumatakbo ako ng gobernador. Ano bang suporta ang ibibigay niyo sa mga taong tumatakbo? Boto. Boto. Di ba? So, humihingi siya ng suporta. In other words, boto. At ako naman, bilang gobernador, may dala akong biyaya. Okay, dumating ang biyaya. Oh, kayo style pala to eh. Dumating ang biyaya. Okay? Ano pa? May dalang biyaya. Tumatakbo siyang gobernador, humihingi siya ng suporta o boto. May dala siyang biyaya. Okay, anong biyaya yan? Bibigay ako ng benepisyo sa inyo. Okay, benefits. Mga kabatas natin, benefits. Okay. Very good. Okay, benefits. Okay. Okay, yun. Walang uuwing luhaan. Pero, meron kayang uuwing na bayaran? Yun lang ang tanong. Ngayon mga kabads natin, if this is really vote buying, no, bawal din ang tumanggap ng pera. Kasi sa vote buying mga kabads natin, the seller and the buyer both are prosecuted. Okay? So sabing ganyan, inaalaw na ng COMELEC ang ayuda ngayon na panood ko sa TV, kaya maging mapanuri tayo, baka madayan totoo mananalo sa 2025 election. Tingin mo ayuda yan? Nagkampanya siya pagka-gobernador, hindi mo ba narinig sinabi niya? King, kung di ayuda, vote buying yan. Sabi ni Cecil Sagun. Vote buying, syempre. Isa lang love ko, vote buying yan. Sabi ni may BBO shop, opo, may pinahayag ang COMELEC na pinayagan nila. Diyos ko, wala na talaga. Alam nyo kasi, yan din ang hindi ko gusto, yung pagbigay nila ng ayuda. Dapat wala na lang yan. Kaya lang, parang ang sinasabi ng COMELEC kasi doon, dapat pag mabibigay ng ng ayuda, yung mga legitimate naman na government agencies. And I think mga kabads natin, it is still illegal to give money for campaign purposes. Tingnan natin kung ano kasi nangyari dito. Ba't sila galit na galit at sinasabing vote buying daw? Kung ko sa inyo. Ayun po, bakit po kami narito? Kasi gusto po namin na ako bilang tatakbo kong gobernador. Okay. Tingnan natin kung ano yung mga sinasabi niya. Bakit ba kami nandito? Sabi niya. Okay, number 1, tatakbo siyang gobernador. Okay? Humingi po ako ng suporta sa inyo. Okay, humihingi siya ng suporta. Ibig sabihin, sabi niya, iboto niyo ako kasi tumatakbo ako ng gobernador. Ano bang suporta ang ibibigay niyo sa mga taong tumatakbo? Boto. Boto. Di ba? So, humingi siya ng suporta. In other words, boto. At ako naman, bilang gobernador, may dala akong biyaya. Okay, dumating ang biyaya. Kayo style pala to eh. Dumating ang biyaya. Okay? Ano pa? May dalang biyaya. Tumatakbo siyang gobernador, humihingi siya ng suporta o boto. May dala siyang biyaya. Okay, anong biyaya yan? Bibigay ako ng benepisyo sa inyo. Okay, benefits. Mga kabatas natin, benefits. Okay. Very good. Okay, benefits. Okay. Okay, yun. Walang uuwing luhaan. Pero, meron kayang uuwing na bayaran? Yun lang ang tanong. Di ba? Let's go. Uuwi kayo, may dalang pera. Money. Okay, so, tumatakbo siyang gobernador, humihingi siya ng suporta, boto of course, tapos, mamimigay siya ng pera. Para saan? Para saan? Okay. Yes! Aside doon sa bibigay mo ni Congressman Don. Grabe, ano nang nangyayari sa Pilipinas ngayon, no? Kadiri na talaga.
Isipin mo, ganyan yung nangyayari sa'yo. Parang binibigyan ka na lang ng pera, tapos tuwang-tuwa kayo. Oh. Ni Congressman Don ay ang iyong lingkod, pero natin personal, Okay! Mga kabatas natin, personal na pera ang ibibigay niya. Personal na pera. Para saan? ko sa inyong lahat. Pero mga dito, hindi ba po Sabi ni Rianel Venice Babaw, grabe vote buying dati patago. Gabi nagaganap, tinatawag nila gapangan ngayon, lantaran na. Hindi naman siguro vote buying ito. Well, total ganun sinabi ko, no? Pag-aaralan lang naman natin yung vote buying. Personal na pera niya, okay? Ewan ko, vote buying ba yan? Aralin lang natin yung mga elemento, okay? tayo gobernador, nabibigay na po kami ni Dondor, kapag po siya congressman. Nanuligit, pag siya na naging congressman, ako naging governor, si Vice Governor ang naging Vice Governor de Romante. Triple ang bibigay namin sa inyo! Okay, yan ang promise, di ba? Gawin niyo akong governor niyo. Gawin yung vice governor yan. Gawin yung congressman yan. Triple ang ibibigay namin sa inyo. Hay! Nako. Okay po ba yun? Okay. Okay na okay. Tignan natin. Ma-explainer eh. Dito na lang tayo sa madaling. No? Meron akong meron akong Supreme Court decisions. Kaya lang, dito na lang tayo. Dito sa Inquirer.net. Explainer. Okay? Vote buying, vote selling. Sabi ni Plants TV, di ba bawal paglantaran? Dito sa aming grocery kasi Pasko, galante siguro siya. Pero mali dahil tumatakbo siya. Kahit siguro hindi lantaran, bawal. Ikaw naman, Plants TV. Alam nyo, hindi na lang talaga ako magtataka, no? Kung pahirap na yung mga Pilipino. Kasi hindi nila iniisip na yung mga binibigay nilang pera sa inyo, puhunan yan. Magkano lang ang sahod ng politiko? Sabi nga ng batas natin, di ba? Public service. If you want to be rich, you're not supposed to be in public service. Kasi ang daming nagre-reklamo noon, sinasabi nila, alam nyo, para hindi mangurakot, yung mga politiko na yan, taasan nyo yung kanilang sahod. Diba? Taasan yung kanilang sahod daw para hindi na daw sila mangurakot. Alam nyo sinabi? No. Sabi niya, if you want to be rich, don't be in public service. Kaya nga public service yan eh. Maglilingkod ka sa bayan, hindi ka magpapayaman. Pero baliktad ang nangyayari. Kaya makikita nyo dito mga batas natin, kung namimigay na ng pera yan, sinabi nga ni Vico Soto din yan, di ba? Ni Vico Soto, na-quote siya doon. Kung pipili ka ng iboboto mo, piliin mo yung pinakakonti ang ginastos. Kasi nga, konti rin yung babawiin niya sa'yo. O in other words, yung kukurakutin. Okay? Uulitin ko ulit. Hindi naman natin sinasabi na itong si Dan Fernandez ay engaged in vote buying or vote selling. Dahil tayo ay batas natin, kailangan natin pag-aralan ito. Pag-aaralan lang natin. Okay? Sabi, Manila, Philippines, despite stern warnings and clear rules, vote buying and selling persists in Philippine elections. Sabi niya, sa Tagalog, mga kabatas natin, kahit pinagbabawal, marami pa rin engaged in vote buying and vote selling. Sabi niya, criminal practice daw yan. Pag criminal yung practice, ibig sabihin, pwede kang makulong. Okay? Ito, sabi niya, may tough penalties kasi nga may kulong at it involves the exchange of money, gifts, or favors for votes. Wait, ano ba yung sinabi niya doon? Ano ba yung sinabi niya? Iboto nyo kami, tapos pag nanalo kami, magiging triple. Hindi ko lang alam kung pasok yun dito. Tulad ng sinasabi ko sa inyo, pinag-aaralan lang naman natin kung ano yung nasa internet na yan. 4 votes. Bibigay ka ng personal na pera mo para iboto ka. Tapos, kapag binoto ka,
May promise ka pa na magiging triple. Hindi ko na alam yan, ha? Hindi ko na alam yan. Oh. Ito. The Commission on Elections defines vote buying as, ito na. The act of giving, offering, or promising this in exchange for votes. Oh no. Pati pala promising. So, nag-give ka na, nag-promise ka pa. Pero syempre, hindi naman natin alam kung vote buying talaga yan. Sino ba tayo? Perfect score, lagot. Kasi, well, sabi ko, hindi naman natin sinasabi na engage in vote buying. Kasi nga, inaaral lang natin ang vote buying dito. Act of giving. Nagbigay siya ng sarili niyang pera. Tapos nag-promise na pag nanalo, triple ang ibibigay. Di ba? Ayos si attorney, walang holiday break. Actually, kahapon, kaya hindi ako nag-live stream. Ngayon. Tapos mamaya, yun, with the family. Syempre, kailangan ko rin kayong batiin. Di ba? In exchange for votes. Ano ba yan? Vote buying? Ganyan pala yung vote buying. Ito. Ano daw yung pinapromise? Ito. Money or anything of... Number 1, pasok ka. Pero syempre, hindi ko sinasabi na vote buying yung ginagawa niya. Napanood nyo naman yung video. Pare-pareho tayo na napanood. Money or anything of value. Doon na lang, huwag na tayong tumuloy. Hindi, tuloy natin, syempre. Any office, position, or job. Franchise or reward, public or private. Expenses directly or indirectly. To extract expense from any person, association, corporation, entity, or community. This is done to persuade anyone or the general public to vote for or against any candidate or to withhold his vote in an election. Iboto nyo ako. Kunwari ako, sasabihin ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng pera ngayon. Personal na pera ang ibibigay ko sa inyo. Pag binoto nyo ako, triplihin ko yan. Di ba? Gawin ko lang kung ano. Kung pasok. Vote selling or the act of selling votes. Illegal din yun, yung pagbenta ng votes. The asking or receiving. Tignan nyo, hindi mo kailangan humingi. Yung makatanggap ka lang, vote selling na rin. So, kahit hindi ka humingi, pag tinanggap mo, yun din ang problema. Kasi sinasabi ng mga tao, tanggapin mo lang, umuwi ka, enjoyin mo yan. Tapos, pagkatapos niyan, huwag mo siyang iboto. Huwag namang ganun. Kasi nga, illegal pa rin yung selling of votes. Kasi kahit hindi mo hiningi yan, basta tinanggap mo, directly or indirectly, of any expenditure or promise of any office or job or public or private for any aforementioned reasons by any person, association, corporation, group, or community. Any expenditure, kahit ano daw kahit offer ng trabaho, kahit hindi pera, vote selling pa rin yun. Ay, nako. Pero siyempre hindi ko sinasabi naman na na vote buying yung ginagawa dito. Ito kasi yon under Article 12 of the Omnibus Election Code, vote buying and vote selling can be considered an election offense and is punishable by imprisonment of not less than 1 year but more than 6 years. But not more than 6 years. Okay. 1 year to 6 years in addition to other penalties provided by law. Ito. Money or anything of value. Yan. Nako, meron pa to.
In 2018, COMELEC received multiple reports of buying and vote buying and vote selling. Usually, the transactions involved handing out of bills amounting to 50, 150, 200, 300, 500, 1,000, 3,000, and 5,000. Often in envelopes with sample ballots. Hindi na, i-announce na lang yun. Iboto nyo ako. Triple ang ayudang matatanggap nyo. Yan, may isa pa po tayo. Oh, actually, dalawa pa. Meron tayong batian portion dun sa dulo. Isa. Okay? Yun. Di ba? Oh, yan lang naman ang gusto kong i-topic ngayon. Ito kasi mga kabads natin. Sabi niya, according to COMELEC Chairperson George Garcia, the committee will receive and handle complaints, prepare reports, and hold investigations to penalize candidates suspected of committing election fraud. Ito yung mga election offenses kasi during the period of 2 days before an election and on election date, it shall be prohibited to possess, transport, or carry cash exceeding 500,000 pesos. Presumed vote buying and vote selling acts. According to COMELEC, committing the following acts, combined with possession of campaign materials and other supporting evidence, is assumed to be vote buying and vote selling. Offering or promising something of value in consideration for someone's photo. Magiging triple. Possessing or delivery of any coins, notes, monies. Long lines or queues. House-to-house election campaign which involves the giving of money. Hindi naman house-to-house kasi kinukuha na lang sila lahat doon. Tinitipon na. Holding of bingo games, talent shows, and other similar activities that involve distribution of prizes. O yung mga paraffle na yan. Hakot system. Okay. Ito yung cash na 500,000. Tapos yung pagpapabarya ka ng 20,000 tapos paliliitin mo to 200, 100 at saka 50 at saka 20. Yung medical missions na yan, legal aid services. Giving, distributing, and receiving any assistance or ayuda except those which are normally given to qualified individuals, such as but not limited to the needs in form of food, transportation, medical education, burial, hiring or appointing more than 2 watchers per precinct, possessing on election day indelible ink, possessing of blank original ballots. Yan. Anyway, basahin nyo na lang dyan. Okay na tayo, mga kabatas natin. Pabalikan na lang natin yung sinabi niya. Kasi nga, nakakatuwa naman kasi. Pero natin personal, ibibigay ko sa inyong lahat. Pero maganda dito, hindi pa po tayo gobernador. Nabibigay na po kami ni Dondon, nipag po siya congressman. Nanuligit, pag siya na... Customarily given ba ito? Hindi. Kasi nga, hindi naman siya customarily nagbibigay ng pera. Kasi hindi naman yan yung parang ordinary ayuda like 4-piece. Di ba? Ako naging governor, si Vice Governor na magiging Vice Governor. Si Ascal EG. Merry Christmas leaves at saka mga anti-leaves yan. Salamat, Ascal EG. Triple ang bibigyan namin sa inyo. Okay po ba yun? Yes. Isipin mo. Iboto nyo. Triple ang ibibigay sa inyo. Maraming salamat mga kabatas natin. Merry Christmas. Ang daming bigayan na mangyayari ngayon. Okay? Just mga kabatas natin, please, let's open our minds. Let's exercise critical thinking. Let's love our country. Let's love our family. And mostly, first and foremost, let's love ourselves.